Umaambon ng gabing iyon nang lumabas si Lara ng bahay nila. Bitbit ang maliit na maleta at ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Iniwan siya ng kanyang mga magulang matapos nilang malaman na nagdadalang tao siya. Hindi niya alam kung saan pupunta, ngunit alam niyang hindi siya maaaring manatili sa lugar na iyon na puno ng panghuhusga at galit. Sa kanyang paglalakad sa madilim na kalye, may isang maliit na tindahan na nagliliwanag. Doon siya sumilong, nagbabaka sakaling makahanap ng kahit konting kalmadong lugar. Sa likod ng tindahan, narinig niya ang isang babae na tila nag-aayos ng mga paninda. "Ate, pwede bang makisilong muna?" Tanong ni Lara. Mahina ang boses, puno ng pagod. Tumingin ang babae sa kanya at ngumiti. "Oo naman, halika. Pasok ka muna dito. Mukhang basa ka na, ah?" Tinulungan siya nitong magpatuyo ng sarili at pinainom ng mainit na kape. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Aling Linda, ang may-ari ng tindahan. Isang simpleng babae, ngunit sa mga mata ni Lara, tila ito ang kanyang anghel sa gabing iyon. Doon, pansamantalang tumuloy si Lara, tumutulong kay Aling Linda sa tindahan upang kahit paano ay may maibalik siyang kabutihan. Sa mga araw na nagdaan, nakuha niyang maibsan ang lungkot sa pamamagitan ng pakikipagkwentuhan kay Aling Linda at sa mga parokyanong dumadaan. Ipinakilala rin siya nito sa kanyang pamangkin, si Daniel, isang lalaking tahimik at tila ba laging galit sa mundo. Hindi naging magaan ang pakikitungo ni Daniel kay Lara. Palaging masungit, palaging malayo ang tingin. Madalas itong pumunta sa tindahan upang tumulong sa kanyang tiyahin. Ngunit hindi niya pinapansin si Lara. Ngunit isang araw, habang naglalaro si Lara sa likod ng tindahan kasama ang kanyang anak, bigla na lamang niyang narinig ang malakas na iyak ng bata. Napansin niyang nasaktan ito matapos matisod sa maliit na bato. Mabilis na tumakbo si Daniel papunta sa kanila. Inakap niya ang bata at sinubukang patahanin. "Shh! Tahan na! Wala na yan!" Nandito si Tito Daniel. Sabi niya, may halong pag-aalala sa tinig. Nagulat si Lara sa ginawa ni Daniel. Hindi niya akalaing kaya nitong maging malambing at maalaga. Mula sa araw na yon, nag-iba ang ihip ng hangin sa kanilang relasyon. Unti-unting naging malapit si Daniel kay Lara at sa kanyang anak. Tinutulungan niya itong magluto, magtinda, at maging ang pag-aalaga sa bata. Dumating ang panahon na tila ba isang pamilya na sila. Sa kabila ng lahat, nagkaroon ng liwanag sa mundo ni Lara. Si Daniel, na noon ay puno ng galit, ay unti-unting natutunang magmahal at mag-alaga, lalo na kay Lara at sa kanyang anak. Isang gabi, habang tahimik silang nakaupo sa labas ng tindahan, tinanong ni Lara si Daniel, "Bakit ka nga ba laging masungit noon? Para bang ayaw mo sa amin?" Napabuntong hininga si Daniel at tumingin sa mga bituin. "Hindi ko gusto ang mga taong basta na lang sumusuko. Noong una kitang makita, akala ko isa ka lang sa mga taong umaasa sa awa ng iba. Pero nang makita ko kung paano ka nagsikap at inalagaan ang anak mo, nag-iba ang tingin ko sa'yo." Tumitig siya kay Lara. Puno ng sinseridad ang mga mata. "Nakita ko kung gaano ka katapang. At sa totoo lang, ikaw ang nagpatunay sa akin na hindi lahat ng tao ay mahina." Napaiyak si Lara sa sinabi ni Daniel. Hindi niya akalaing ang taong ito, na inakala niyang wala nang gagawin kundi magalit, ay siya ring magiging dahilan ng kanyang muling pagtayo. Ngunit bago pa man makasagot si Lara, biglang may dumating na kotse sa harap ng tindahan. Isang lalaking pamilyar ang bumaba. Si Marco, ang ama ng kanyang anak. Lumapit ito kay Lara, halatang galit at tila may hinanakit. "Matagal na kitang hinahanap, Lara. Akala mo ba makakatakas ka?" Napatingin si Lara kay Daniel at sa mga sandaling iyon, nakita niya ang tensyon sa mga mata nito. Hindi niya alam kung paano pipiliin ang tamang landas. Ang bumalik kay Marco at muling subukan para sa kanilang anak, o ang manatili kay Daniel, ang lalaking natutunan niyang mahalin ng hindi inaasahan. "Ano, Lara? Uuwi ka na ba sa akin? Para sa anak natin?" Tanong ni Marco. Ang mga matay naglalagablab sa emosyon. Tila natigil ang oras. Tumayo si Daniel, humakbang papalapit kay Marco. "Hindi mo siya pwedeng pilitin.
Kung gusto niyang bumalik sa'yo, desisyon niya yon. Pero kung ayaw niya igagalang mo yon,